Ang lahat ng tao sa mansion ay tila gulat at naguguluhan sa nangyayari. Ngunit si Roger ay natatakot sa maging resulta ng nangyari kay Cassandra. Kaya kaagad niya rin na ipinahanda ang kotse kay Rogelio. Si Katrina at Ayana naman ang siyang nagbantay sa dalawang bata habang umiiyak ang mga ito. Ngayon lang nila nakita ang kanilang mommy na nasa ganoong sitwasyon. Takot na takot ang mga ito para sa kalagayan ng kanilang ina na walang nakakaalam kung ano ba ang tunay na nangyari. Dali-daling isinakay ni Rafael si Cassandra sa loob ng kotse habang nasa kanyang kandungan ito. Mabilis din na ipinatakbo ni Randall ang kotse, he knows how to drive fastly and safe. Kaya naman siguro site tinawag ni Rafael dahil alam nito ang kakayahan niya. Nang tuluyang mawala sila Rafael mula sa mansion ay umiiyak pa rin si Samantha, at nang tumalikod ito ay nagpunas ito ng luha at lihim itong ngumiti. If Alfred saw her right now ay baka ma-awardan pa siya. Bilang Best Actress, talagang napakagaling ng acting niya kanina. Poor Cassandra, you already lost a lot of blood. Tingnan natin ang swerte mo. Mahina niyang sambit sa kanagkunwaring wala sa sarili habang umaakyat ng hagdan patungo sa kanyang kwarto. Habang nasa biyahe ay nanginginig naman ang mga kamay ni Rafael, habang may marka na rin ng dugo ang kanyang kamay pati na ang damit. Hindi niya moari kung anong nangyari, at hindi niya rin alam kung ano ang dapat gawin. Hold on, love. Keep your eyes open. Nanginginig niyang sambit. Save our baby. Umiiyak na tugon ni Cassandra habang unti-unti nang nanlalabo ang kanyang mga paningin. Ilang segundo pa ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Hindi na napigilan pa ni Rafael ang maluha habang yakap-yakap si Cassandra. Parang umiikot ang paligid niya, at may matinis na tunog lamang ang kanyang naririnig. Na para bang kasabay nito'y paulit-ulit siyang sinasaksak. Natatakot siya sa maaaring mangyari. Natatakot siyang maiwanan. Hindi niya kakayanin kapag may nangyari sa mag-ina niya. Hindi na niya kakayanin pa kapag may isa sa kanila ang nawala. Para bang nag-flashback sa kanyang alaala ang nangyari sa kanilang ina. Halos tumigil ang mundo niya ng mga panahon na yun, at kung maulit man ito ngayon ay hindi lang mundo ang titigil kundi pati na ang buhay niya. We are here. Go now. Nahimasmasan si Rafael nang makita at marinig si Randall sa pintuan ng kotse. Sabay-sabay naman na nagsilabasan ang mga nurses at doktor at kaagad silang sinalubong. Ipinahiga kaagad si Cassandra sa isang stretcher. Save my wife. Save our child, doctor. Sigaw niya habang mabilis silang tumatakbo patungo sa emergency room. Wala nang pakialam si Rafael kung masyado siyang maingayo tumutulo na ang kanyang sipon. His wife is now in danger. Wala itong malay at halos parang pakiramdam niya ay tuloy-tuloy ang agos ng dugo nito. Hanggang dito na lang po kayo, sir. Kaagad na pigil sa kanya ng nurse nang tuloy-tuloy na nakapasok ang stretcher na sinasakyan ni Cassandra patungo sa loob ng emergency room. No, I will come. Sigaw niya. Hindi po talaga pwede, sir. Nasa protocol po iyon, and we need to make sure na hindi magkakaroon ng tensyon sa loob ng emergency room. Tugon muli sa kanya ng doktor. Nagpupumilit pa siyang pumasok habang sumisilip sa bintana ng emergency room. At pilit pa rin naman siyang pinipigilan ng nurse. Hanggang sa hinawakan ni Randall ang kanyang balikat upang pigilan siya. Let them save your wife and child. Trust them, Rafael. Malumanay nitong sambit. Parang nanlambot ang kanyang tuhod at nanghihina. Napayakap na lang siya kay Randall habang umiiyak. This is the first time na nagawa niya ulit yakapin ang kapatid. Para siyang mababaliw at nasasaktan at the same time sa kanyang nararamdaman. Ang daming what if sa kanyang isipan. He's scared. Parang naestatwa naman si Randall sa ginawang pagyakap ni Rafael. Alanganin niya itong niyakap pabalik at tinapik ang balikat nito. Hindi niya mapigilan ang hindi maiyak dahil naliyak din ang kanyang kapatid. His brother is in love. Talagang mahal na mahal ni Rafael si Cassandra. At tiyak na mababaliw ito kung may mangyari man na hindi maganda sa kanyang mag-ina. Unti-unting humiwalay si Rafael at napasandal na lamang sa pader at dahan-daang umupo habang nakasabunot sa kanyang buhok. What happened? What's the reason? Siya ba ang may mali? Siya ba ang dahilan? Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga tanong na yon. Alam niyang pinapauwi siya ni Cassandra ng maaga, but something happened at the office.
Pagkatapos ay naabala pa siya sa dinner ng kanyang ama sa labas ng mansion. The twins are singing at that time kaya natagalan siya. He thought it was part of the surprise, kaya naman hinintay niya itong matapos. Kung hindi ba siya nagtagal sa labas ay maaari bang naagapan niya agad ang paghingi ng tulong ni Cassandra. Naiiyak na lamang siya habang nagdadasal sa kanyang isipan. He's not into religion or what, pero sa pagkakataong ito ay wala naman siyang ibang malalapitan kundi ang Diyos. He does believe that God can do miracles. And right now, tulong ng Diyos ang kailangan niya. Oh, God, please, save my wife and my child. I am begging. Huwag mo naman kunin sa akin ang natitirang dahilan kung bakit ko naramdamang buhay akong muli. Alam kong marami akong pagkakamaling ginawa sa buhay ko. Alam kong wala akong karapatan humingin sa inyo ng pabor o tulong, pero narito po ako nagpapakumbaba at humihingi ng tulong na sana ay iligatas niyo ang mag-ina ko. Nakikiusap po ako, iligtas niyo po sila. Naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ni Randall. Laking pasasalamat niya dahil naroon si Randall ng mga oras na yun, dahil alam niyang mabilis itong magmaneho. Tila ba naluso ang galit niya kay Randall ng mga oras na yun, dahil kahit anong alitan ang mayroon sila ay narito pa rin ito sa kanyang tabi. Sunod naman na dumating ang kanyang ama at si Theodore. Bakas din sa mukha ng mga ito ang pag-aalala, pero hindi niya inaasahan na naroon pati ang kanyang daddy. This is also the first time na nagka-interest ito sa buhay niya. Tumabi rin ito sa kanya habang nakayuko. Tinapik siya nito sa balikat, kaya naman nakuha nito ang kanyang atensyon. Para siyang batang umiiyak na napayakap dito. Be brave son. Tatagan mo ang loob mo at magdasal ka. Sambit ng kanyang daddy at patuloy pa rin siyang umiiyak habang tumatango. God is listening right now. Hindi niya pababayaan ang mag-ina mo. Bahagya pa siyang nagulat na alam nito ang pagbubuntis ni Cassandra. Maybe everyone in the mansion knows. Naalala niya ang mga CCTV na kanyang inilagay ng palihim. That thing can show what really happened. Halos 30 minutos ang nakalipas nang biglang bumukas ang pintuan ng emergency room. Sabay-sabay silang napatingin at napatayo, mabilis na lumapit si Rafael sa doktor na lumabas. How's my wife? Sabihin mong ligtas ang asawa at anak ko. Nagsusumamong sambit ni Rafael. Napabuntong hininga ang doktor. To be honest, ang dami ng dugo ang lumabas sa kanya. We are still monitoring the baby's heartbeat. Your baby is fighting. Kumunat ang noo ng doktor. But something is wrong with her bleeding. She drinks alcohol and some herbs. Look, I didn't know exactly what happened but the results show she drinks herbal na pampalaglag ng sanggol. Napaawang ang labi ni Rafael, ganun din ang kanyang mga kasama. Lahat sila ay naguguluhan sa sinabi ng doktor. Cassandra will not do such a thing. Takot nga ito at nasaktan ng mamatayan sila ng anak, pagkatapos ay maiisipan nitong gawin iyon. No way. No, you might be wrong. My wife didn't do that. Inis na tugon ni Rafael. My son's right, hindi yun gagawin ni Cassandra. She's a good mother. Paglaban din ng kanyang ama. Nakabase lang po kami sa test result ng kanyang laboratory test. Ngayon po, ay masasabi kong kailangan muna natin maghintay pa ng ilang oras para masigurado po namin ang kaligtasan nila dalawa. Isa na pong himala ito at hindi na nagtuloy-tuloy ang kanyang pagdurugo. Get all the best doctor at gawin niyo ang lahat para maisaayos ang aking daughter-in-law at ang aking apo. Tugon muli ng kanyang ama. Yes, Mr. Roosevelt. Well, I'll go back inside. Salamat, Doktor. Hindi naman makapagsalita si Rafael. Tulala at lutang siya sa lahat ng sinabi ng doktor. Paulit-ulit niyang iniisip kung talagang magagawa ba iyon ni Cassandra. Nagbago na ba ang isip nito? Ayaw na ba nito sa kanya at sa kanilang baby? Ano bang nagawa niyang mali? Son, don't think that too much. Cassandra won't do that. We all know that. Sambit ng kanyang ama. Tama si Daddy. Mabuting tao si Cassandra. Mahal na mahal niya kayo ng mga anak niyo, kaya huwag mong isipin na binalak ni Cassandra na ipalaglag ang anak niyo. She also said iligtas mo ang anak niyo, right? Sambit naman ni Randall. I don't know. Tanging tugon niya lamang sa mga ito at muling naupo sa bench. Rafael, naalala mo ba yung CCTV na pinagtulungan nating ikabit? Biglang sambit ni Theodore.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Rafael sa sinabi ni Theodore. Nagkatinginan naman si Roger at Randall. Wala silang alam na mayroon na palang CCTV sa mansion. Kaagad na napatayo si Rafael at kinuha ang Connie ang cellphone. Tiningnan niya kaagad ang record ng CCTV na kanyang inilagay. He set exactly the date and time. Nagtataka at tense naman ang mangga kasama niya habang nanunood din sa kanyang cellphone. 30 minutes before the scene ang kanyang ICnet at Plane. Halos mapakuyom siya nang kamao nang makita ang sa isang babae habang nilalagyan ng kung anong likido ang mga condiments and she even changed the real one. Pinagpapalitan ni Samantha lahat ng sangkap na nakalagay sa lagayan. And the wine na ininom ni Cassandra ay mayroon din ito. Walang sabing hinampas ni Rafael ang cellphone sa dibdib ni Randall. Hindi naman iyon malakas at tama lang din. Dad, I'm sorry but not sorry. Mapapatay ko ang babaeng yun. Malakas na sigaw ni Rafael. Theodore, get all the information we get. And call the police right now. Dagdag pa niya at mabilis na tumalikod si Rafael. Rafael, stop. Where are you going? What are you gonna do? Sigaw ng kanyang ama na hindi na niya pinansin pa. Theodore, call Luhan. Kailangan niyong pigilan si Rafael bago pa siya makagawa ng pagkakamali. Ikaw rin Randall, sundan mo ang kapatid mo. Ako na ang bahala rito maghintay at magbantay sa kung anong kondisyon ni Cassandra. Yes po daddy. Tugon ni Randall at kaagad din na sinundan si Rafael. Sinunod din ni Theodore ang sinabi ng matandang Roosevelt. Harris is busy right now. Pero kapag narinig nito ang nangyari ay tiyak na susugod kaagad ito upang awatin si Rafael. Ayaw naman nilang mapahamak din ito. Nagmaneho naman si Rafael ng kotse pabalik sa mansion. Hinding-hindi niya hahayaan na makatakas at makalusot pa ang babaeng iyon. Hindi pa sa ngayon niya dapat gagantihan ito upang aipakulong. But he has a solid evidence na talagang magdidiin kay Samantha papasok sa kulungan. Nang makarating siya ng mansion ay kaagad siyang sinalubong ni Rogelio ngunit walang sabi niya itong nilagpasan. Doon nagtaka si Rogelio kaya mabilis niyang sinundan si Rafael. Ang ganitong estado nito ay tiyak na hindi gagawan ng tama at siguradong makakapatay. That's Rafael when he is not himself. Where is Samantha? Malakas niyang sigaw habang paakyat ng hagdan. Si Ayana at Katrina ay nilulunod ng takot at kaba sa kanilang narinig na sigaw ni Rafael. Alam nila na ganitong-ganito si Rafael kapag nawawala sa kanyang sarili. Tipong kayang-kayang makapatay ng tao. Dumiretso si Rafael sa kwarto ni Samantha ngunit wala ito doon. Hanggang sa marinig niya ang malakas na musika na nagmumula sa nursery room. Nakakuyom ang kamao niya at mabilis na nagtungo rito. Doon ay sakto niyang naabutan si Alfred at Samantha na siyang nakaupo sa hinandang lamesa ni Cassandra. Bago na ang mga pagkaing naroon pati na ang wine. Looks like they are celebrating. While his wife is in danger and their baby fighting its life. Mga walang hiya kayo, malakas niyang sigaw at gulat na napatingin sa kanya ang dalawa. Rafael, nagawa pang sambitin ni Samantha ang pangalan niya. Sumalubong kaagad sa kanya si Alfred at kaagad niya itong sinuntok. Mabilis itong bumulagta sa sahig. Pinakubabawan ito ni Rafael at paulit-ulit na pinagsusuntok ang mukha hanggang sa damanak ang dugo at hindal na nakabangon pa. Nanlalaki ang mga mata ni Samantha dahil sa nangyari. Napatayo siya at dali-daling lumayo kay Rafael. Palabas na sana siya ng nursery room nang biglang hilahin ni Rafael ang kanyang buhok pabalik sa loob. Bitawan mo ako, nababaliw ka na, sigaw ni Samantha. Mas malakas pang hinila ni Rafael ang buhok ni Samantha at inihagis niya ito sa sahig dahilan ng pag-upo ni Samantha. She's in pain that's for sure. Ano bang ginagawa mo, ha? Sigaw muli ni Samantha. Ikaw na walang hiya ka, talagang sinagad mo na ang galit ko. Papatayin kita. Kinuha ni Rafael ang flower vase at binasag iyon sa harap ni Samantha dahilan ng pagkasugat ng tuhod at binti nito. Mabilis na hamaba si Rafael at hinila niyang muli ang buhok ni Samantha. Ang sabi ko huwag na huwi mong sasaktan ang pamilya ko. Sigaw muli ni Rafael. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na. Sigaw pa rin ni Samantha, ngunit ang totoo ay takot na siya para sa kanyang buhay. Tulungan niyo ko, Daddy. Wala nang tutulong sa'yo. Demonyo ka at walang puso. Papatayin kita. Dito na magtatapos ang kasamaan mo. No. Tulong. Mahigpit na sinakal ni Rafael si Samantha.
Halos nagngingit-ngit ang ngipin ni Rafael dahil sa galit. Habang si Samantha naman unti-unti nang hindi makahinga at kahit anong laban at pagpupumiglas niya ay wala siyang magawa. Biglang dumating naman si Rogelio at gulat na makita ang duguan at walang malay na si Alfred. Rafael, Rafael, tumigil ka! Natatarantang sigaw ni Rogelio at kaagad na inihihiwalay ito kay Samantha. Ngunit isang hawi lamang ni Rafael kay Rogelio ay napaupo na ito. Maedad na si Rogelio at madali na lang kay Rafael ang itulak ito. Dali-daling pumasok si Randall sa nursery room at nanlaki ang kanyang mga mata sa nangyayari. Mabilis din siyang lumapit kay Rafael at hinila ang isang kamay nito. Halos wala na sa sarili si Rafael at talagang papatayin na niya si Samantha. Hindi na dapat ito mabuhay pa. Hindi na niya hahayaang makapanakit pa itong muli. Dad, Daddy, biglang napatigil si Rafael. Mabilis siyang tumingin sa kanyang likuran. Mula sa pintuan ay naroon si Richard at umiiyak habang nakatingin sa kanya. At bakas sa mga mata nito ang takot. Kaagad na tumayo si Rafael at lumapit kay Richard. Binuhat niya ito at niyakap ng mahigpit at inilayo mula sa gulo ng nursery room. Talagang natauhan siya sa kanyang ginawa, at natakot siyang masaksihan ng kanyang anak ang pagkawala niya sa sarili. Ayaw niyang matroma ito at kamuhian siya. Mabilis naman na tiningnan ni Randall ang pulso si Samantha. Naginhawaan naman sa paghinga si Randall nang maramdaman na humihinga pa ito. Samantha is a psycho bitch pero hindi dapat ito mamatay sa ganitong paraan. Hindi dapat sila ang babawi sa buhay at magpapahirap dito nito kundi ang batas at ang Diyos. Dumating naman ang mga pulis pati na ang ambulansya. Kaagad nilang inaresto ang dalawa at dinala muna sa hospital. Alfred is now 50-50. Talagang ito ang samalo ng galit ni Rafael. Hindi nila tiyak kung mabubuhay pa ito. Kasalukuyan silang nasa library room upang hindi na masaksihan pa ng kambal ang mga nangyayari sa labas. Hindi lang talaga na control ni Rafael ang kanyang emosyon. Kahit sino naman ay hindi magiging kalmado dahil sa nangyari. But he also thanked his son for saving him in that kind of state. Daddy, what happened? Where's mommy? Is she okay? Nangingilid pa rin ang luha sa mga mata ni Richard. Of course, Richard. Mommy is okay, right, Daddy? Russell trying to brave at hindi pinapahalata kay Rafael na naiiyak na rin siya. Dahan-daang napatango si Rafael. He can't talk properly. Ang babata pa ng mga anak niya pero ganitong mga alaala na ang kanilang nasasaksihan. Marahan niyang pinagsama ang dalawa at mahigpit na niyakap ang mga ito. Magiging maayos din si Mommy. Let's just pray for her fast recovery. Magdasal tayo na sana ay tuluyan na siyang maging maayos. Behave lang kayo rito, can you do that? Tumungo ang dalawa na kasalukuyan ding nakayakap sa kanya. Doon lang napansin ni Russell ang duguan na kamao ni Rafael. Wala siya kanina kung saan nagtungo si Richard kaya hindi niya alam kung ano nga ba talaga ang nangyari. What happened to your fist, Dad? Naguguluhang tanong ni Russell. Bago pa makasagot si Rafael ay kaagad na kumilos si Russell at kinuha ang first aid kit. It looks so hurt, you should careful next time, Daddy. Dagdag pa nito habang unti-unting dinadampya ni Russell ng bulak na may alkohol ang kanyang kamao. Napatingala siya na para bang maiyak. Hindi dahil sa sakit ng sugat niya, o hapdi dulot ng alkohol. Kundi dahil sa kung gaano siya kaswerte sa kanyang mga anak. Nang matapos lagyan ng alkohol ay slaya namang nilagyan ni Richard ng mga band-aid. Tulong ang kambal sa paggamot ng kanyang sugat. Talagang nakuha ng mga ito ang ugali ni Cassandra na maalalahanin. Ilan pang sandal ay may kumatok sa pintuan ng library. Kaagad na napatingin doon si Rafael at hinawakan sa balikat ang dalawang bata. Dito muna kayo, Opo, Dad. Yes, Daddy. Ginulo ni Rafael ang buhok ng kambal bago tuluyang naglakad patungo sa pintuan at binuksan ito. Naroon si Rogelio na bakas sa mukha ang pag-aalala. Why? Is Samantha got arrested? Yumigting ang kanyang panga sa pagtanong na iyon. Yes, Sir Rafael, but your father is at the sala. He is waiting for you to come down. Gusto niya raw kayong makausap. Then sino ang nagbabantay kay Cassandra? Kaagad niyang tanong. Nag-iwan daw po siya ng 10 tauhan sa hospital. At naroon na rin po si Ayana at Katrina. Tinawagan na rin po namin si Mr. Castañeda upang sabihin ang sitwasyon ni Miss Cassandra.
Nakalimutan ni Rafael ang kanyang father-in-law. Dapat ay noong nalaman niyang buntis si Cassandra ay ipinaalam na sana niya kaagad dito. Mukhang masamang ideya pa na bumalik pa siya sa mansion. Salamat Rogelio, bababa na ako. Lako na muna ang bahala sa kambal. Bantayan mo silang mabuti. Masusunod, Sir Rafael. Lumabas ng library room si Rafael at naabutan niyang nakatayo ang kanyang ama mula sa sala at nakatingin sa labas sa hardin ng kanilang ina. Mukhang malalim ang inisip nito. Ngunit kung tungkol kay Samantha ang pag-uusapan nila, ay asahan niyong wala siyang maibibigay na awa para sa babaeng iyon. Dad, pagtawag niya sa pangalan nito upang makuha niya ang atensyon nito. What's the rush? Nandito ka ba para sa ampun mo? Hindi niya mapigil ang itanong. Remember when Samantha calls you, Kuya? We were all happy at that time. Napatiimbagang si Rafael. Dad, wala akong oras para balikan ang mga oras na tapos na. That is the past, at hindi na mababago ang desisyon ng ipakulong siya kahit anong alaala pa ang ibato niyo sa akin. That woman is evil. Hindi nga siya nararapat sa kulungan. Dapat sa kanya sa impyerno. Napatingin sa kanya ang kanyang ama. Hindi ako narito para pagsabaihan ka o para humingi ng pabor sa iyo. Narito ako upang humingi ng tawad. Napakunot ang noo ni Rafael. Tawad. Humingi ng tawad sa kanya. Kailan pa natutong humingi ng tawad ang kanyang ama? Samantalang tingin sa kanya nito ay wala siyang kwentang anak. Dad, no need to act. Napakarami ko nang iniisip at sana naman ay huwag ka nang dumagdag pa. His father smiled and silently walked towards him. Hinawakan siya nito sa balikat at pinakatitigan ang kanyang mukha. Walang sabi siya nitong niyakap. Bahagya siyang nagulat sa ginawa nito ngunit hinayaan niya dahil narito naman ito noong panahon na kailangan niya ng karamay. Patawarin mo ako Rafael kung wala akong ginawa noong panahon na mawala ang iyong ina. Sambit nito kaya humiwalay sa pagkakayakap at naupo sa sofa. Sumunod naman siya nang umupo ito. Hindi ko ginasto iyon at hanggang ngayon ay galit na galit ako sa sarili ko kung bakit hindi ko ipinakulong o ipinapatay si Samantha. Kayang-kaya kong gawin iyon. Alam mo yun, at alam niyong mahal na mahal ko ang inyong ina ng higit pa sa buhay ko. Gusto kong malaman mo ang tunay na dahilan. Lalong naguluhan si Rafael. Ano bang sinasabi ng kanyang ama? His don't have a clue. At ngayon pa talaga nito makuhang magdrama. Your mom already knows na sa puntong ipilit niyang ihiwalay si Samantha sa iyo ay tiyak na ikakapahamak niya iyon. Samantha is not like that. You know that your sister loves you so much more than that. Nabuntis mo siya, Rafael. Lalo siyang parang nabaliw sa sinabi ng kanyang ama. Napaawang ang kanyang labi dahil sa narinig. Habang ang kanyang noo ay nakakunot. Anong sinasabi niyo, Dad? This is nonsense. If this is your way para kawan ko siya ay hindi ito tumatalab sa aking nararamdaman. Sagad sa buto ang galit ko sa babaeng iyon. Nagngingit-ngit siya sa galit na tila ba parang naluluha. Totoong masaya silang pamilya noon. Samantha is sweet and caring. But when they got into college nag-iba ang tingin nito sa kanya. Lahat ng babaeng nagkakagusto sa kanya ay palagi nitong pinaparusahan. Kahit ang naging nobya niya ay hindi nakaligtas dito. He thought she was just being protective at ayaw siya nitong masaktan. But when she drugged him and took advantage of him, doon nagbago ang kanyang tingin dito. Ipinalabas nito sa kanyang mga magulang na mayroon silang relasyon at masaya sila. Sa isiping, ayaw niyang mamroblema ang kanyang pamilya at sa ideya na magbago pa si Samantha ay hinayaan niya ito. Hindi hanggang sa iwan ni Samantha ang kanyang ina sa loob ng kotse. Kitang-kita sa dashcam na na-recover sa pagsabog ng kotse ang ginawa ni Samantha. That psycho killed her mother. Well, iyon talaga ang tunay na katotohanan. Your mother told her to abort the child that night. It's not part of the video on the dash camera na siyang na-recover. That night, your mother and I were on a video call secretly, kaya alam ko ang kanilang pag-uusap. Susundan ko sila sa kung nasaan sana sila, ngunit huli na nang matukoy ko kung saang lugar sila. That's why Samantha left her there. Hindi niya rin alam na sasabog basta ang kotse na kanilang sinakyan. Marahil ay pinangunahan na siya ng takot at galit. Kasabay ng insidente na iyon ang pagkalaglag ng dinadala ni Samantha sa kanyang sinapupunan. Lahat kayo ay biktima lamang ng isang pangyayari. Napatungo si Rafael.
Hindi niya alam kung ano ba ang dapat maramdaman. Kung totoong nabuntis niya si Samantha at nalaman niya ito noon ay hindi niya nga hahayaan na ipalaglag nito ang bata. He's not a cruel person to do such a thing. But the damage is done. Pinili pa rin ni Samantha na maging masama sa kabila ng nangyari ng araw na iyon. Sana man lang kahit humingi siya ng tawad. He was so mad at that time. Gustong-gusto niyang makita si Samantha hindi para kamustahin ito, kundi dahil gusto niya itong patayin ng nga oras na yon. So what? Is it my fault after all? Naluluha niyang tanong. No, hindi iyan ang gusto kong iparating sa iyo. Gusto kong malaman mo na kaya ka nahihirapan ngayon dahil nilamon ka ng galit. Even Randall, nilayuan mo. You are not my son anymore the day you wanted to hurt your siblings. You are the eldest, pero alam kong tao ka lang din at labis kang nasaktan noon. Then, what should I do? Bumawi ka, Rafael. Napatitig si Rafael sa mga mata ng kanyang ama. Sabihin mo lahat kay Cassandra ang tungkol sa buo mong pagkatao bago pa ito gamitin ni Samantha laban sa iyo. Alam ni Samantha ang lahat ng tungkol sa iyo, Rafael. Ito rin ang pagkakataon na hinintay ni Samantha para lalo kang bumagsak at masira. Lahat-lahat ay gagawin niya mawala lang sa buhay mo si Cassandra. Napakuyom ng kamao si Rafael. In her dreams, siya ang buburahin ko sa mundo kapag muli siyang lumapit sa mag-iina ko.